Isang mapagpalang araw, klase. Ako si Ginoong Marcian D. Guzman, ang iyong magiging guro sa araw na ito. Ngayon ay magsipagtayo tayo at manalangin na mananalangin sa pamamagitan ni Jairo Tamayo. At ngayon naman ay ayusin natin ang ating mga upuan at tignan ng mga kalat sa ibaba at pulutin at magsipag-ayos na. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagganyak ngayong umaga. Ng ating pagganyak ay puputukin ang lobo upang sa gayon ay mabuo natin ang mga salitang hinahanap. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ngayon naman dahil tapos ng ating pangganyak ay dumako na tayo sa ating talakayan upang sa gayon mas lumawak ang ating kaalaman patungkol sa pakikinig. Ngunit bago yan ay dumako muna tayo sa ating layunin. Ano nga ba ang layunin ng ating talakayan? Ang layunin ng ating talakayan sa dulo ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang nalilinang ang kakayahan sa makrong kasanayan sa pamamagitan na kritikal na pag-iisip, nakagagawa ng sariling salaysay batay sa impluensya ng pakikinig at naibabahagi ang mga impormasyong napakinggan hingil sa pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig, Tamayo? Tama, bigyan naman natin ng palakpak si Tamayo. 1, 2, 3. Maraming salamat. Ang pakikinig ay binubuo ng 4 na karakter sa wikang Tsino, ang salitang pakikinig, at ito ay binibigkas ng ting na kinakatawan ng puso, isip, tenga at mata. Makrong kasanayan sa pakikinig. Ang pakikinig isa sa makrong kasanayang pangkomunikasyong aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sangkap sa pandinig at pag-iisip. Ano-ano ang proseso ng pakikinig? May ideya ba kayo sa katanungang ito? Tamayo. Tama. Samson, may ideya ka ba? Tama. Bigyan naman natin sila ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Pandinig. Sa tunog, sa aktibong sensory ng tao ay sensoring pandinig. Pagkilala sa naririnig, tunog, pandinig at pagkilala sa tunog na naririnig ay nangyayari. Pagbibigay ng kahulugan sa tunog na napakinggan. Ang proseso na ito ng pakikinig ay pag-aalala sa sunog ng mga napakinggang pagtugon. Ano-ano naman ang mga elementong nakaka-impluwensya at mga sagabal sa pakikinig? Mara, may ideya ka ba? Tama. Ang pakikinig daw ay may iba't ibang impluwensya. Narito ang mga iba't ibang impluwensya. May tinatawag na oras di peligro na malaking hadlang sa pakikinig mula sa alas 2 ng tanghali hanggang sa mga alas 2 ng hapon. Totoong nakakaantok lalo na at busog ang mga tagapakinig sapagkat kakatapos lamang nilang kumain at tanghalian na. Ito ay isa sa mga halimbawa na oras na tinatamad tayong makinig dahil nga sa inaantok tayo. Narito naman ang channel. Ang channel ang sinasabing daluyan ng komunikasyon sa pamamagitan nito. Ang mensahe mula sa encoder ay aktibong nangangailangan ng pagsasalita at pakikinig ay telepono, radyo, recorder, CD, DVD player, cellphone at telebisyon. Ito ang mga halimbawa ng channel dahil dito natin nakikita ang iba't ibang klase ng pakikinig. Lalong-lalo na pag hindi natin alam yung mga balita na napapanahon na naririnig natin, sa example na lang sa radyo na pakikinggan natin yung mga magagandang impormasyon na kailangan nating malaman. Edad. Bakit nga ba kasamang edad? Maniping makinig ang mga batang ngunit mas mahusay ang kanilang memorya, kaya mas madali nilang matandaan ang kanilang napakikinggan at mabilis nilang nauulit ang kanilang mga napapakinggan. Oo, dito makikita natin na mas aktibo ang mga bata. Nakikita natin na hindi sila halos nakikinig, ngunit pag tinatanong natin sila ay agad-agad nilang na may memorya ang kanilang napakinggan kaysa sa mas mga matatanda, dahil nga ika nga nilang mga matatanda ngayon ay makakalimutin na, kaya mas aktibo sa edad ang mga bata batay sa pakikinig. Kasarian.
kung ang pag-uusapan mas mahaba ang pasensya ng mga babae sapagkat pinag-uukulan nila ng pansin ang mga detalye ng mga ideya, kaisipan, mensaheng napakikinggan, samantala ang mga lalaki naman ay madaling mabagot. Oo, isa na dito dahil ang mga lalaki ay karaniwang mas gusto nilang paglalaro ng basketball ang kanilang inuatupag kaysa sa makinig. Masasabi nating mas aktibo ang mga kababaihan dahil sila yung may interes sa kung ano ang gusto nilang napakikinggan dahil mas lumalawak ang kanilang kaalaman sa pakikinig. Kultura, may sagabal sa pag-unawa ng mga konseptong naririnig kung iba ang kultura ng tao, nakikinig ang mga konseptong maririnig ay mababati sa sarili niyang kultura na nagdedetermina ng kanyang pag-unawa sa naririnig. Konsepto sa sarili, maaaring ang tao ay may malawak na kaalaman ay magkakaroon ng sagabal sa pananaw sarili at dahilan dito ang ilang maririnig ay maaaring hindi paniwalaan o maunawaan. Ano-ano ang uri ng tagapakinig? Gomez. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Eager beaver. Ngiti ng ngiti o pagtango ng tango. Nagkukunwaring nakikinig subalit hindi naman niya ito ganap na nauunawaan. Narito naman ang pangalawa. Sleeper. Karaniwang matatagpuan ng ganitong uri ng tagapakinig na kundi man literal na natutulog ay tulog ang kanyang diwa. Tiger. Matapang makinig ngunit laging nakapokus sa kamalian ng nagsasalita handang mag-react. Inaakalang mali ang nagsasalita. BCB. Laging abala sa iba't ibang gawain tulad ng pagsusulat, pagkikipagpintuhan sa katabi, pagsiselfon o anumang gawaing walang kaugnayan. Walang maintindihan sa naririnig, mapapansin sa kanya ang pagkunot ng noo, pagsimangot at wari nagtataka o nagtatanong. To eager listener, lahat ng positibong bagay ukol sa pakikinig ay nasa kanya. Dumako naman tayo sa gawain. Naintindihan ba ang ating talakayan ngayong araw? Kung naintindihan, narito ang panuto ng ating gawain. Unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang, isulat ito. Sapat lang at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang pagsusulit. Pakisabi na lamang kung ililipat ko ng ang ating gawain. Narito naman, panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang pakikinig? Tamayo. Tama, mahalaga ang pakikinig dahil dito natin nakikita kung bakit nagkakaroon ng pakikipagkomunikasyon sa isang tao dahil kapag hindi tayo nakikinig, hindi natin alam kung ano ang isasagot natin. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng pagkakaroon ng komunikasyon kung hindi natin napakikinggan ang sinasabi ng isang tao. Sa mga uri ng tagapakinig, sino ang madalas na magbigay ng reaksyon? Tama. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Magbigay ng isang halimbawa ng elementong nakaka-influensya sa pakikinig. Tamayo. Tama. Ang galing naman ni Tamayo, puro siya ang nakakasagot. Magbigay ng isang halimbawa ng uri ng pakikinig. Joanna. Tama. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ano naman ang impluensya ng diskriminatibo? Mara. Tama. Ang galing-galing. Nakikinig nga naman talaga ang lahat sa ating talakayan. At ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Panuto, ibigay ang hinihinging kasagutan sa bawat bilang. Sagot lamang ang isusulat sa inyong papel. Ngayon ay maglabas kayo ng malinis na papel at sagutin ang ating mga katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang pagsusulit ninyo sa araw na ito. Umpisahan na. Gawin lamang ito ng walang ingay at tahimik. At dahil tapos na ang ating pagtataya, ay ipasa ninyo sa inyong harapan ng walang ingay at ibibigay sa akin ng nasa aking harapan. Magaling. Magaling. Ngayon naman, ay bago natin tapusin ang ating talakayan, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin na ang takdang aralin natin ay saliksikin ang susunod na talakayan at ipapasa ito bukas
sa oras ng ating klase. Maraming salamat sa pakikinig. Na-stop mo na.